Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ito pala ang totoong rason kung bakit hindi naisampa ang pangatlong impeachment case laban kay BBM. Yung impeachment case na ano ba? Na isasampa sana na Mike Defensor, na Atty. Topacio, na Cathy Binag, Chavit Singson, at ni na Atty. Jing Paras, at iba pa. Yun ang may solido, yun ang may substantiated na impeachment complaint laban kay BBM. Ano nangyari kung bakit hindi ito nasampah mga kaibibig? Naglabas sila ng statement mga kabibig, nag-explain sila sa mga tao na hinahanap ang kanilang third impeachment case. Hinahanap kung nasaan ba sila, kailan sila magsasampa. Nako kabibig, ito pala ang problema. May mga kongresista that time na grabe yung suporta sa third impeachment. Oh, suportahan namin kayo, huwag kayong mag-alala. Oh, kami ang mag-antaw dito. Kami ang sponsor dyan. I-submit nyo na, ihain nyo na yung impeachment. Naku, biglang bumahag ang buntot, mga kabibig. O, eto kabibig ha, basahin natin ang statement ng grupo ni na Mike Defensor at kung ano ang rason kung bakit bumahag ang buntot. Ito kabibig, lakihan natin. Press statement, People's Impeachment, January 26. So, kahapon to. Ito. Statement on the non-refiling of the third impeachment complaint. Kita nyo ba dyan kabibig ang sulat? Sige, basahin ko lang ha. On Thursday, 22nd January 2026, we filed and we had an endorser, but the Office of SecGen refused to receive it in violation of the Constitution. Yun na. Meron silang endorser ha, or mag-sponsor. Today, 26 kahapon, support for the refiling of the third impeachment complaint eroded. Nawala. Not because the case lacked merit or facts had changed, but because endorsers were systematically pressured. Parang ginigipit yung mga endorsers. Sige, i-endorse nyo yan. Makakatikim kayo. Sige, i-endorse nyo yan. Subalit tinatakot yung mga kongresista na mag-i-endorso sana sa complaint, sa third impeachment complaint. Behind closed doors, legislators who had earlier expressed readiness to endorse were discouraged. Some were warned of consequences, all made to understand that accountability came at a cost. Hala! Pinatawag to. Feel ko talaga pinatawag itong mga endorsers na ito. Oo. Diniscourage. Ni-warningan, sige, endorse nyo yan. Makakatikim talaga kayo. Magiging meow-meow kayo dyan. Hala. The non-refiling of the third impeachment is not a judgment on the strength of the complainant. It is a judgment on the political environment, one where democratic processes are suppressed through intimidation and transactional politics rather than resolved through open debate. Impeachment is a constitutional mechanism belonging to the people. When it is blocked by coercion, the people's right to accountability is likewise blocked. What transpired should alarm every Filipino who believes in checks and balances and the independence of Congress. Receipt of the filing is ministerial. Refiling under coercion reduces impeachment to a charade. We will not be part of it. The people have spoken and we stand by that mandate with heads held high. The fight for accountability continues. Yun kabibig. Yun pala ang problema. Yung mga endorsers, mga kongresista, nabahag ang buntod. Natakot. Kasi, niwarningan, sinabihan. Baka matulad kayo kay Meow Meow. O baka sinabihan, sige, wala kayong makuha na na budget sa distrito nyo.
Hala, baka yan kabibig. Kasi, if you still remember, itong video ni Attorney Harold Respicio, proud na proud and confident siya na maraming kongresista ang magbaback up sa kanila. Maraming kongresista ang sang-ayon sa impeachment case nila laban kay BBM. Pero kahapon, hinintay ng mga tao, walang nangyari, wala. Ang Makabayan Black nakapag-endorse na kalang impeachment, 4 o'clock na, 5 o'clock ng hapon, wala pa rin lumutaw na Mike Defensor and Cathy Binag and friends. Kaya, nadududa na ang mga tao kung ano nangyari. Ito pala ang totoo mga kabibig. Ginigipit ang mga kongresista na dapat sana yung mga endorser sa third impeachment complaint. Naku, hindi pa rin kayo Naku, takot pa rin ba kayo? Ginigipit pa rin kayo? Naku, pag uupo si VP Sara, anong magagawa niyo? Baka kayo ang unang mawawala. Diba? O eto kabibig, ang video ni Attorney Respicio mga kabibig, kung saan confident si Attorney Respicio that time. Ito listen. Ang dami nating kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad. Hinihintay na nga nila natanggapin yung impeachment complaint against BBM. Bababa na sila noong Huwebes. Pero tinakot. Ito na. We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila natanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Huwebes. Ang dami nila nasa taas. Tanong ninyo kung saan kami tumambay na opisina. Tanong ninyo kung sino yung mga congressman na nandun sa building noon para suportahan kami. At kapag naipasok ito, naka-session ito, naka-business ito, pagdating sa session nila ng Monday at nai-refer ito sa Committee on Justice, marami nang magbabaliktaran at i-reveal na nila yung sarili nila na suportado nila ang impeachment complaint na ito dahil ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM. Gusto na nilang matanggal si BBM mula sa pagka-presidente. Ngayon, obligasyon ng bawat congressman na sundin ang mandato ng kanilang mga constituents. Hindi nila may iwasan na kapag naramdaman na nila na ang totoong damdamin ng taong bayan ay ipasa at i-process ng impeachment complaint na ito, isa-isa na silang maglalabasan. We are very confident. Yan na kabibig. Ito yung preview sana, hindi pa nagbigay ng statement ang grupo ni na Cathy Binag. Nako, sabi ng isang netizen, Cathy Binag, ilabas mo na yung pangalan ng mga kongresistang bumahag ang buntot para hindi na namin iboboto sa 2028. Nako, dito talaga magkaalaman ba kung talagang para kayo sa bayan or para lang kayo sa sarili nyong kapakanan? Kung talagang para kayo sa bayan, kahit ginigipit kayo, kahit niwawarningan na kayo, sige, gawin nyo yung impeachment, i-endorse yung impeachment BBM. Hindi kayo matatakot. Kasi ginagawa nyo to para sa bayan, para sa sambayan ng Pilipino. Pero natakot kayo. So, personal interest din ang rason kung bakit hindi kayo naging endorser. Handa na sana sina Cathy Binag para kahapon, para magpunta, para isubmit, refiling. Pero yung mga kongresista na dapat sana mga endorsers, natakot, oo, pinatawag, niwarningan, gigipitin kayo. Naku, kabibig. Kaya pala, sino kayo mga kongresista ng mga endorsers na yan, kabibig, no? Para malaman din natin ba? Baka ano lang yan, baka mga espiya lang yan. Uy, sabi ng ilang netizen, mga espiya lang daw itong mga kongresistang ito. Well, hindi na makatimpi si Congressman Leandro Leviste. Kasi sa kanyang pag-oobserba ngayon, parang ano na to parang iba na ang galawan ng gobyerno. Sabi niya, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinampahan ng kaso habang ang ibang kaalyado ay hinahayaan. So yun ang nakikita ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Kaya kagabi, nag-post siya ng kanyang video explaining about this matter.
So let's watch this video, kabibig, ha? Naku po, grabe na. Parang labanan na to. Ito, kabibig, oh. Ito yung post ni Congressman Leandro Leviste. Share natin. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kine-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yun, kabibig. So, basahin natin ang komento, ha? We stand with you, Congressman Leandro Ligar Levisilaban. Ito pa. Snappy salute to you, Kong. You couldn't keep your peace like many billionaires today who have enriched themselves in this corrupt system. Yet here you are putting your life on the line by exposing the ills of this nation. Balang araw makakabawi ang Pilipino sa kabayanihan mo. Mabuhay kayong matatapang na lumalaban para sa bayan. From Arnold Rosario Manzano. Ito pa. From Jerry Sambo, keep fighting, Kong Leviste. You are standing up against corrupt system and deeply entrenched interests. May our people understand that what you are calling for is not about personalities, but about full transparency and accountability in public service. We continue to pray that you will be a catalyst for true institutional change in government for the good of our beloved Philippines. Yung iba tahimik, baka hindi naman takot, baka nakinabang lang sa admin na to. Palagay nyo po, mga kasabwat kasi kaya tahimik. Tama po. Hindi kita makakalimutan sa sunod na eleksyon. Magpakatatag ka lang, sir. From Rodrigo Songkayon. Ito pa, kabibig. Lugmok na lubok na ang bansang Pilipinas. Dahil sa Unipink na ang paninindigay ay hashtag never again. Ayon, pero lang pala ang katapat. Pwe, from Jamie Samis. Ito pa. Lahat tahimik, last na nila yan. Bira na lang ang katulad mo, Kong. Gobyerno ngayon, sindikato. Tandaan mo lahat ang may kinalaman sa pagnanakaw. Lahat na yan, natin naman nalaw kahit kailan. Yun ang iilang mga komento ng ating mga netizen, kabibig. So ikaw, ano ang iyong komento dito, mga kabibig, kung saan ito yun, grabe ang statement ni ni Leandro Leviste, ha? Grabe, as in, sabi dito, umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay paprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Grabe, no? Ay, nako. Kailan ito matatapos, mga kabibig? Parang everyday, araw-araw, may mga pasabog na issue sa Pilipinas. Pagising mo, bagong issue na naman. Magising mo, mahirap pa rin tayo. Pagising mo, ganun pa rin ang ekonomiya ng bansa. Nahihirapan. Humihinga, pero ewan ko kung hanggang kailan. Di ba, kabibig? Kayo mga kabibig, grabe naman yung ibang kongresista, no? Parang, tama, pansariling interest lang ang kailang iniisip kasi natatakot sila na endorse or sponsor ang third impeachment case ni BBM. Sabi na iba, mga kabibig, kung ikaw ang nasa kalagayan nila, natural, matatakot ka talaga. Lalo na, madami pa rin ang majority ng mga congressman, makamarcos pa. Sabi naman na Respesio, marami na daw bumabaliktad. So it means marami ang mga kongresista na sakay sa agos lang. Kung sino yung malakas, doon sila.
Kung sino yung mahina, nako, tinatapakan nila. Kaya mga kabibig, ngayon, this time, kailangan nating magmasid-masid sa mga kongresista, sa mga senador, sa kung ano ang totoong kulay nila. Marami ngayon mga picture-picture para sabihin na mabait sa mga bata, sa mga tao, pa-join-join sa mga festival at kung ano-ano pa. Pero behind that story, yun din may personal interest. Gustong tumakbong presidente, vice-presidente, senador, congressman. Ganon pa rin ang estilo. Magnanakaw pa rin sila. So hanggang kailan ito matatapos, no? Sana magdeklara na si BP Sara ng tatakbo for 2028. Nako, hindi pa nga si BP Sara nagdeklara ng tatakbo siya sa 2028. Gusto na nila itong resikin. Gusto nilang ayaw patakbo ni BP Sara dahil sa mga impeachment na yan. Inuna nila ang impeachment ni BBM para for example, hindi ito makalusot sa Congress is meron ng 1-year bar rule. Susunod yung impeachment ni BP Sara, palulusutin nila yan. At that time, mga kabibig, ilista natin yung mga kongresistang nag-say yes sa impeachment ni BP Sara. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. As in super, kung every now and then, alam ko yung mga OFW dyan, binabasa, nanonood ng news sa Pilipinas, hindi din silang hindi din sila mapakali. It's because every now and then, they're giving a lot of taxes to the government, tapos malalaman mo lang, kinukurakot. Tapos yung mga kurakot, parang walang pakialam, always denying, hindi totoo yan, hindi ako nagnakaw, hindi ako kontratista, hindi ako ganyan. Ay nako, meron bang kontratistang umamin na oo, kontratista ako, nagnakaw ako? Wala. Diba? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.